kailangan daw yung tinutukoy yung mga OFW sa Middle East. Kailangan daw ng tulong. Akala mo naman may nagagawa po sila. Ano po? Akala mo kasi may nagagawa si Sara. Si Sara po laway na lang ho kay Sara, palpak pa. Biruin ninyo mga kababayan ko. Si Sara, laway na lang, palpak pa. Pero si Pangulong Bongbong Marcos hindi ho nagsasalita pero may resulta. Alin ang resulta, Boss Mike? Ayan o. Bakas Kita sa nyo? mukha ng mga OFW, ang saya ng makauwi sa Pilipinas kagabi matapos maipit sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. 70 OFW, kasama ang mga kaanak nila, ang dumating sa NAIA Terminal 3 mag-alas 10 kagabi, sakay ng eroplanong galing sa United Arab Emirates. Kita nyo mga kababayan ko. Ang Pangulo hindi ho nagsasalita, hindi nagyayabang. Hindi ho nagbibigay ng kung ano-anong mga kung ano-anong mga papabida. Hindi ho katulad ni Sara, pabida-bida. Tanungin nyo ho siya, mga kababayan. Tanungin nyo ho yung mga DDS, mga kababayan ko. Ano na ang nagawa ninyong tulong sa mga kababayan nating OFW na mga naiipit ngayon doon? Maliban ho sa kulang-kulang 400 na nauna. Abay, meron na ho na namang kasunod. Na halos 199. 99 na mga OFW na naman ang napauwi. Kita nyo ho? Pero sila, puro lang sila dakdak, puro lang salita. Ang tanong, meron na ba kayong natulungan? Diba? Pero ang Pangulong Bongbong, uulitin natin, abay hindi ho nagsasalita. Pero may nangyayari. May napapauwi. Hindi ho nagsabi na tayo kaya magpapadala ng eroplano diyan po sa Middle East. Sa gera. Walang sinasabing ganun dahil imposible talagang mangyari. Alam niyo po ba kung anong ginagawa ng programa ng gobyerno? Yan, kasi hindi nila inaalam. Ang Pangulong Bongbong Marcos hindi mo kailangang utusan. Ang Pangulong Bongbong Marcos may pagkukusa. Hindi puro dak-dak, salita ng salita. Dahil ang boses, ang mga salita ni Pangulo mahalaga. Hindi sinasayang sa mga walang kakwenta-kwenta. Kung yung salita lang ay ibabangga kay Sara Duterte sa mga salita niya, mga kababayan, walang kwenta. Sayang mga kababayan, di ba? Sipin nyo humaigi ang mga kababayan ko. Ayan di ba? Kayo naman, itong mataba, tsaka isa pa ito. Si Kakdak. Yung mga tauhan nyo na mga abusado nadamay kayo. Baka naku, ewan ko sa inyo. Sige, hindi ko kayo titigilan hindi puro ganyan pabida-bida lang. Di ba mga kababayan ko? Yan kita nyo, pa-picture kayo ng pa-picture dyan. Wala stick. Sige, tuloy. Ang iba sa kanila, mula Bahrain at Saudi Arabia. Nako, ayan mula Bahrain hanggang Saudi Arabia. Mga kababayan ko, yung pong mga nalikas. 33 sa mga nakauwing Pilipino ang kusang nagpa-repatriate sa gobyerno. Yun. Them are still employed. So, siguro umaasa po sila na pag humupa na yung gulo ay makabalik po sila sa kanilang mga employer. Some are really relieved. May nag-approach, siguro Naku, itigilan nyo nga yung mga epal-epal na yan. Alam nyo mga kababayan ko, yan yung mga ayaw ko. Sa totoo lang, yung mga magsisilbi ka, tapos pakipakita ka, tapos may mababalitaan kami na nang wawalang ya kayo. Diba, no? Kita nyo mga kababayan ko. Yung nagalit si Pangulong Bongbong. Kagalit-galit naman ho talaga minaltrato ho yung mga kababayan natin sabi rito ni Pachuchay, naku, konti pa lang yung nagla-like sa inyo. Paano tayo itutuloy natin yung, yung isang mambabatas na, ang gusto pala'y hindi kipay.
Ang gusto pala mga kababayan sumubo ng batuta. Putik. Matindi yun, magugulat kayo. Mamaya, ibibisto na natin, ha? Abangan nyo. Ito na, mga kababayan ko. Nako, pukinang inang yan. Oo, puro kayo ganyan. Oo, paano? Pabida-bida kayo. Putik si Pangulong Bongbong, hindi nagpapabida kayo, pabida kayo ng pabida. Care ko yung nag-approach sa akin na umiiyak. They're really, kasama niya rin yung pamilya niya na Pwede ba yung mukha mo na lang ipakita mo habang nagbabalita ka? Wag na yung mga ganyan. nakauwi. And yung iba naman, mas kalmado. But marami ding nag-approach sa amin asking for reintegration as Para kang si Sarah pag nagsasalita. No, parang si eto. Oo, parang si Sarah kung nagsasalita. Tag na, no? assistance. The youngest that I saw was a month-old baby. So there are about 3 or Diyos ko. Tama na yun. Ibalita na lang na. Eto na, nakabalik na at magsaya na lang ho tayo. Magpasalamat tayo sa Poong May Kapal at naisakatuparan natin yung ating pagtulong sa mga kababayan natin. Tapos na! Ang daming sinasabi. Puro pabida-bida lang ho eh. Okay lang sana kung wala tayong mababalita na pang-aapi eh. Di ba? Oh. Di ba, Sir Jose? Ito na. 4 kids na nakita ko. And we met a couple, senior citizens who are parents of an OFW. So yun, counted yung dalawang yun as dependents. Sa datos ng DMW, mahigit 400 OFW na at dependents nila ang nakauwi sa Pilipinas galing Middle East simula nung March 5. Ang isa raw sa mga hamon sa repatriation. Siyempre, yung pagsara ng airspace at yung airports. Yun ang kailangan nating i-hurdle. We have identified in each of these 8 countries who are involved, certain points of exit where OFWs could be repatriated to safer ground and eventually flown back to the Philippines. Hindi rin daw basta-bastang makakapagpadala ng barko ng Philippine Navy para tumulong sa pag-repatriate sa mga Pinoy. It takes longer to journey. Baka may barko sila Sara Duterte. O kaya yung mga eroplano ni Chavit Singson, hiramin ni Sara. Tapos, sunduin niya yung mga OFW. Nako, Sara, mananalo ka kagad. Di ba, no? O, Sara, Total na ikaw naman na nakaisip na magpadala ng eroplano. Total naman, kaalyado mo si Chavit Singson, di ba? Bakit hindi mo hiramin yung mga eroplano niya? O kaya yung eroplano ni Kibuloy. Ay sa bagay, yung eroplano ni Kibuloy, mga kababayan, na-hold sa may Amerika. Hindi, meron pang eroplano na isa. Napresyata ng gobyerno. Baka gusto mo yun basta si Sara Duterte ang susundo. Maniwala kayo dyan, susundo yan. Buboy! Paano susundo yan? Kita nyo mga kababayan ko. Pero ang mga DDS, tuloy-tuloy pa rin. Tignan nyo mga kababayan ko. Ito, yan, si Ari Roque ewan ko ba dyan? Panahon na kinakailangan kayo ng taong bayan, nagtutubig kayo sa panahon na kinakailangan na salbahin ang mga Pilipino. Talagang sinusugal ang mga buhay. Tubig ang inuuna nyo. Kita nyo kung ano daw inuuna? Kasi yung mga kababayan, mga pro-China ito. Ayaw talaga nila mga kababayan ko na yan sabi ni Remedios Lagrana, pati yung submarine daw ni Sara. Submarine ni Chavit Singson, hiramin mo na. Lahat ng resources ni Chavit Singson. Yan gamitin nyo. Kaysa wala kayong ginawa kundi mag-rally dito. Di ba? Pagdating yung mga bus, yung mga van nila Mike Defensor. Yung bus ni Chavit na ang laki-laki ng mukha nun. Yung bus ni Kibuloy. Yun! Di ba? Gamitin nyo. Pag dumating na kayo at nakauwi kayo ng buhay. Kita nyo mga kababayan ko. Kaya alam nyo mga kababayan, yung mga tao na yan, wala.
nawawalan na ho sila ng pag-asa. Si Digong wala na rin hong pag-asa eh. Wala na. Alam nila mga kababayan na hindi na makakauwi pa. Noong pa man din eh. Di po ba? Noong pa, itong si Digong, mula nang makuha ng ICC sa pamamagitan ng Interpol, abay, yun na ho yun. Alam na nila na hindi na makakauwi kailanman. Sino? Si Digong. Di ba sabi nga ni Sara noon wala nang pag-asa mag-move on na lang daw kayo? Pero biglang nagulat tayo, biglang iba yung ihip ng hangin. At pinaasa kayo ng pinaasa. Gamit-gamit yung mga trolls nilang mga bayarang mga vlogger. Sabi nila, makakauwi si Digong, makakauwi si Tatay Digong, makakauwi si PRRD. Diba? Sabi nila sa inyo yan, binubudol kayo. Ano nangyari? Nakauwi ba? Diba? Habang balita na makakauwi na kayo naman, para kayong mga sabik na para bang 3 hakbang na lang mabebeng-bang na kayo ni Duterte. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.